Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga apa. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kabarangay na nakakapakinig ng ating misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, pinahiwatig ni Jesus na wala tayong madadala sa langit. Yun yung ating pinagnilayan kahapon. Walang madadala. Ano man ang ating kinakapitan, lahat ito kailangan nating bitawan para magtamo ng buhay na walang hanggan. Yun yung kahapon. Samantala, ituloy naman natin ang kwento ngayon. Magkadugtong. Dahil kahapon, sino yung bida sa ating kwento? Alala nyo ba? Sino? Yes, lalaki na. Yon, lalaking mayaman, no? Tuloy nating kwento. Dahil hindi niya mabitawan yung kanyang mga ari-arian at yaman, yung lalaking mayaman umalis ng malungkot. Hindi niya mabitawan. Hindi niya maisuko ang kanyang yaman. Ngayon naman, si Pedro ay tila nagmamalaki kay Jesus. Nagmamalaki sa pagsasabing, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo." Di ba? Nakita nyo? Yung pagkakasunod ng kwento, may isang lalaking mayaman, hindi kayang iwan ang yaman. Samantalang ito naman, ngayon, si Pedro, nagmamalaki kay Jesus. "Tingnan mo, kami iniwan namin ang lahat at sumunod sa inyo." Sa pagsasabing ito ni Pedro, alam mong mayroong motibo. Alam mong mayroong gusto. Parang nagmamalaki, no? Nagmamalaki na kami may iniwan. Anong kapalit? Anong makukuha namin? Anong mapapala namin? Di ba ganon?
Kapag nagbigay tayo, di ba? Naghihintay tayo ng kapalit. Totoo ba yun? Kahit kaunti, naghihintay tayo ng kapalit. Naghihintay tayo, ano yung sakin? Ano yung ganansya ko? Ano yung mapapala ko? At dahil dito, diretsang sinagot ni Jesus. Ang sabi niya, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga anak, ina, kapatid, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. Tandaan niyo to. May kalakip na pag-uusig. At sabi ni Jesus, sa kabilang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kapalit at kapalit lang ang hinihingi ni Pedro, dahil iniwan niya ang lahat para kay Kristo, malinaw na hindi bulag si Jesus. Hindi bulag si Jesus. Kaya naman tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit, di ba sabi ko may tandaan kayo? Tandaan ninyo, no? Hindi ganun kadali. Dahil may kalakip na pag-uusig. Hindi ito parang exchange gift na nagbigay ka at may matatanggap ka. Dahil ang babala ni Jesus, may kasama itong pag-uusig. Sa kwentong ito, ipinapakita ni Jesus na sa bawat pagbibigay, laging may kasamang hirap. Sa pagbibigay, laging may kasamang hirap. Sa kaso ni Pedro, dahil siya'y nagbigay ng buhay para sumunod kay Jesus, para maging alagad ni Jesus, ang kapalit, buhay na walang hanggan at pag-uusig. Pag-uusig. Ganyan ang kwento ng pagbibigay. Hindi lagi may kapalit. May kasamang paghihirap. Gaya ng isang magulang. Yung magulang na kahit ang isusubo, ibibigay sa anak. Di ba? Ganon na magulang. Di ba? Sa huli, siya'y makakaranas ng gutom. Ganon eh. Binigay mo yung isusubo mo eh. May kapalit ba yun? Gutom muna. Hirap muna ang kapalit. Pero ano yung magiging kapalit? Sa huli na yan. No? Kapag lagi mong inuuna ang iyong anak, no? Ang kapalit, yung anak, magiging maayos. Yung anak, magiging malusog. No? Ganun eh. Pero ikaw, gutom. Ikaw, pwedeng magkasakit. Binigay mo eh. May sakripisyo. Gaya ng isang estudyante na nagsunog ng kilay para makapagtapos ng pag-aaral. Uso pa ba yun ngayon? Uso pa ba yung ganyan? Yung estudyanteng nagsusunog ng kilay para makapagtapos ng pag-aaral. Di ba? Sa huli, makakaranas ka ng puyat at pagod. Kaya takang-taka ko sa mga estudyante ngayon na nagre-reklamo kapag maraming project, kapag maraming assignment. No? Takang-taka ko. Nahihirapan, nadidepress. Kapag maraming pinagagawa sa eskwelahan, abay, di ba natural? Ano bang gustong gawin sa eskwelahan? Magpa-cute, maglaro, magpasarap, di ba? Kaya pag-graduate, hindi sanay. Konting hirap lang sa trabaho, magre-resign. Ganyan ngayon ang mga kabataan. Parang nagtataka ko, para bang gulat na gulat sila na maraming assignment. Di ba ganon? Kailangan mo magsunog ng kilay. Well, ganon kasi sa panahon ko. Di ba ganon sa panahon natin? Kailangan mahirap, subukin ka. Hindi yung nagre-reklamo. Pero sa huli, may kapalit. Anong kapalit? Diploma. Matatag. Matatag na dibdib. Kaya kahit mahirapan sa trabaho, hindi sumusuko. Kaya bilib na bilib ako dun sa mga
Alam mo, yung ang tagal sa trabaho, no, nagbimisa ako sa bangko, sa PNB, no? Bilib na bilib ako doon sa mga empleyado doon na 35 years, 40 years, no? Yung first job, yun lang. No? Pero sabi nila marami ngayon, no? 6 months lang. No? Wala pang 1 taon magre-resign na. Bakit? Kasi nahirapan. Kasi gusto palit ng palit. Kapag konting hirap, palit. Ay ganun din sa paglilingkod sa simbahan. Di ba? Tayo, ang aga-aga nating gumigising araw-araw para magsilbi. Sa huli, anong kapalit? Di puyat. Di ba? Eyebags pa tayo. Well, may kapalit na hirap eh. Maantala ka sa pagtulog. Mahati ang oras mo. Ano pa? Ano pang kapalit? Tapos ang kapalit, pupunahin ka pa ni Father. Sabihin, mali yung ginawa mo. No? Di ba? Pero, sa huli, ang mas malaking kapalit, ikaw ay nagbigay sa Diyos. Magiging maganda ang paglilingkod mo. Nakita niyo yon? Ganyan pag nagbibigay, may kasamang hirap. Hindi ka lang naghahanap ng kapalit. Hindi natatapos ang lahat sa hirap. Merong kapalit na sa bawat pinaghirapang pagbibigay, laging may kapalit na gantimpala. Yan ang magandang abangan. Yung pinaghihirapan mong ibinibigay ngayon, sa huli, may kapalit na gantimpala. Lahat ito, paraan ng pagbibigay. Pagbibigay na may kalakip na hirap. Hindi natatapos sa hirap, merong iintaying gantimpala. Gaya ng mga alagad ni Jesus, matapos ibigay ang lahat, sila ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pagbibigay, hindi dapat kinatatakutan o pinagdadalawang isipan dahil walang nagbigay at nagpakahirap na hindi nasuklian. Tandaan nyo yan. Walang nagbigay at nagsakripisyo ng hindi nasuklian. Higit sa lahat, ang nagbigay ng buong sarili, pagpapala mula sa Diyos ang tatanggaping ganti. Amen? Amen.